Mga lods, nagbibigay si Bishop ng regalo. Yan. So, yung mga luto. Dahil sa simbang gabi yan. Kakabukas lang yung simbahan. First day ng simbang gabi ngayon. Pagdating namin dito, sarado pa yung gate. So, ayan mga lods, ilang minuto pa lang naman. Kunti pa lang yung tao. So, ayun mga lods, Rosary na. Kasi 3:30 na. So, yung mga lods ay sa homily na. Maraming tao doon sa cathedral. Ito naman sa Holy Family Hall. Saan kami? Tapos sa mga lods, sa magupalang umaga. Sikan din na ng simbang gabi. So, dito pa rin tayo sa Holy Family Hall. Itong tasking natin. So, yan ang mga kuha kasi sila ng kakanta para sa caroling. Sila titingnan pag habang nangangaroling. Pwede kasi yan dyan. Makikita natin yan dyan mamaya. So, yan. Sa caroling na.
mga lods. Yan ang mga kasamahan ko sa ministry. So, ayan. Ayan. Sikat diopsin ng gabi. Inulan mga lods. Bro Michael. Bro Michael. Ako. Ayun mga lods, magpapalang araw ng simbang gabi. So third day ng simbang gabi. So ayan, may kanya yun, collection para sa caroling. So ayan, nag-umpisa ng caroling. Konti pa lang yung tao. Sa cathedral medyo may marami-rami na yung tao. Ayun, punta natin yung cathedral. Sige. Yung mga kasama ko mga lods. Watching din sila, watching. Dito na tinawagan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Maria. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipanisya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay nagbibigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat nito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbibigay ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Nang mag-isip si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi nilaw ni Jose si Maria hanggang sa naipanganak nito ang isang santo na lalaki at pinangalanan niya Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo. So, ayan mga lods, tulad ng sabi ko nga, yan ang kanta ng pagkatapos ng Holy ni Father. Kasi ang Bible reading ngayon is St. Joseph is nanaginip na kailangan niyang pakasalan si Maria. Huwag matakot pakasalan si Maria. Kahit nagdadalahan Diyos na siya. Na si Jesus ay nasa siya ni Maria. Pinanagtiktahan ni Jose si Maria at si Jesus. So, isang mapagpalang araw ng Biyernes mga Lods. So ika-4 na araw na ngayon ng simbang gabi. So ayan, inulan, hapon pa yung ulan na yan. Dumatay kami dito madilim pa yan dyan. So ayun, may caroling naman niya yun. Hoy, walang friction eh. Kasi grabe yung lakas ng hangin. Dito lang tayo kasi hindi naman tayo makapunta ng katedral eh. Kaya punta tayo doon. Punta tayo doon. Ayun, may pakain pala ngayon. Kaya ayan.
umpisa na yung mas. Opo. Pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugan ay papagpala ang Diyos. Si Juan ang itinagdang maghanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at magtuwa sa biyaya ni Juan sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Gabi Jessie, taga-akay ng marami, halina tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. So, isa pa palang araw ng Sabado mga Lord sa simbang gabi. Ikalimang simbang gabi na ngayon. So ayan, marami pa rin ang parating na tao. Ayan. Paano kasi ngayon na mag caroling. So dito naman tayo malapit sa katedral. Ayan. Celebrating the birth of Savior Jesus Christ, and down like the starlight on the first Christmas morn. Let's run through the manger, where Christ the Child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol, bring one big joyful voice. So yun lang sa mga pakapi dyan. Dito naman tayo sa courtyard. Ito yung courtyard dito mga lods. Mga nakakat yung mga cellphone eh. Asan na ang basket? Nandoon. Going to family hall.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdala ng tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gariyong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit, naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya pa ba? Pangilang araw na tayo ngayon? Ha? Pang-5. So, nasa kalagitnaan. Siyam na gabi yun eh. O Misa de Gallo na madaling araw. Before po ako magpapatuloy mga kapatid, harapin niyo po yung katabi ninyo, lingunin ninyo. Natulog ba yan? Hindi. Hindi. Sabihin sa kanya, ganitong kataga. Lumingon na kayo, harapin ninyo. Hindi, nandiyan. Tatlo lang. Sa iyong mga problema, lakasan ninyo. Huwag kang mataranta. Kapatid, kalma. Manahimik ka. Hindi yung manahimik ka. Manahimik ka. Malumanay. Sabi naman yung isa, malumanay. Mga kapatid, sasabihin niyo uli sa inyong katabi. Lingunin niyo ulit. Nang dahil kay Maria, tumaba ka. Bakit na? Ay, tumaba ka. Kain ng puto bumbong, kutsinta, kape, pandesal, umagang-umaga, dinuguan, Hindi na pwede. barbecue. Di ba? Sino bang hindi ba? Pero hindi lamang po yan mga kapatid ang pinapataba po tayo ng ating mahal na ina, kundi ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Dahil nagro-rosaryo tayo, no? Nag-i-enjoy po tayo sa mga caroling. Nag-i-enjoy po tayo sa ating pagsisimba, no? Simbang gabi o simbang tabi. Di ba? Kilala niyo ba? Marami na ba kayong nakikilala? Kilala niyo ba yung katabi ninyo? Hindi. Magkilala tayo doon. No? Tapos nagro-rosaryo at dito nagsisimba. So tumataba din ang ating
puso, ang ating kalooban. I hope na unti-unti itong gumagaan, no? So, okay? Kaya dito mga kapatid, hindi lang physical na pinapataba, kung hindi, pinataba din natin espiritu ang ating kaluluwa. Sa umagang ito, mga kapatid, walang kasing dakila o kasiyahan sa larangan ng kasaysayan ng sangkatauhan ang pag-anunsyo na ipanganak ang isang tao. Kung hindi, walang iba ang pag-anunsyo sa kapanakan ng ating Panginoong Jesucristo. No? The announcement of our Lord Jesus Christ's birth, ang kanyang kapanganakan sa ating mahal na ina sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. So, ayun mga lods, magpapalang araw ng linggo. Ngayon, linggo pala ngayon. So, day off natin, pero hindi tayo makakapagsimba doon sa Salmia. Kasi lagi akong nagsisimba ng Salmia doon tuwing umaga. So, ayun, pang ano ba? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pang-anim na araw. Picture eh. Caroling na kasi ngayon. So, punta tayo ng katedral. So, ayan, may mga pakape. Free coffee. Prosperos año felicidad.
Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon kay Akas, Tumili ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi ko ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa bayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayabot? Kailangan ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Magbibigay ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ipinahahayag ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus, ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo, na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol, hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minahal ng Diyos na nariyan sa Roma, na tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya ay Emmanuel, na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kailan ninyo narinig itong Ebanghelyo na binasa ngayon? Ha? Kailan? Kahapon? Pangilang araw? Kung sumagot kayo ngayon, Father, tama. Noong ikatlong araw. Ikatlong araw, narinig ulit natin sa Friday, at narinig natin ulit sa Sunday. Okay? Kaya si San Jose ay talagang sikat na sikat. Gamit na gamit. No? 5 beses na binabasa itong Ebanghelyo na ito. Okay? Kaya 5 beses din ako ulit-ulitin yung aking homilya. Hindi, mga kapatid. Nag-iba din po ako ng homilya. Yan po yung challenge sa amin mga pare sa ganito na kung saan ay pag bumabalik yung gospel, ay kailangan isi-switch na rin po yung reflection. Ano po yung mabuting balita, magandang balita na bago. Good news always this is. Because Evangelion, gospel, good news. Okay? Mga kapatid, kumusta na po kayo? Pangilang araw na ito? Pang-6. Pangilang araw? Pangilang araw? Ayun, palakas ang palakas. Pang-6. Pangilang araw? Pang-6. Palakas na palakas kasi palapit na ng palapit. Dito sa ating Ebanghelyo, kung makikita po natin, at narinig po natin, may sinasabi dito sa una, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. And then, isinasalaysay kung ano po yung nangyari. No? Anong nangyari kasunod? Sinasabi dito sa tagasulat, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Tanungin yung katabi mo, paano ka ba ipinanganak? Bagyo ba noon? Ha? Nag-away ba yung nanay at tatay mo? Iniwanan ba ka ng nanay o ng tatay mo? Saan ba yung tatay mo? Sa labas? No? So, isang mapagpalang araw ng Lunes mga sa 7th day of Simbang Gabi. Yun, caroling na ngayon. Kakatapos lang namin collection, caroling collection.
Ang Pasko ay kay saya. So, mga Lods, Merry Christmas. Kapitong araw na ngayon. Nagkamali yata ako ng sabi kahapon. Kasi ng panganin, pagpito yata yung nasabi ko kahapon. Ayan. Mga kasama ko, nagbe-briefing pa sila. Good morning! Sorry po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Hinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at binalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat.
Maligayang Pasko! It's a joy to be with you and to celebrate with you this Simbang Gabi and this Misa de Gallo, because it's your tradition, but also the tradition of all the church, waiting in the night for the coming of the light, and the light is Jesus Christ. And this special novena is to help us to see what happened, to remember what happened with Mary, Joseph, the birth of Jesus, and all the people around this mysterious coming of Christ. What happened, but also what will happen in our life when we receive Jesus Christ as the Savior, as the Lord, as the incarnate Word with us, means Emmanuel. Today we are reading the Magnificat, which is the song of Mary after the visitation. We didn't read yesterday the visitation to Elizabeth because it was Sunday, and so the Sunday is always Sunday. And it was the Annunciation to Joseph. We have the Annunciation to Mary, Annunciation to Joseph, and the visitation to Elizabeth. All these events are to help us to understand who is this baby, who is coming. And with the help of the Old Testament, all the prophets, all the promises, how Jesus was announced and how he fulfilled in his life, in his person, the promises of God, and more than God was promised. You remember, he was promised a Messiah, someone according to his word, according to his heart, according to his will. But suddenly we discover that this baby is the Son of God. He is, of course, in the line of David, and Joseph, his rule is to give him his genealogy, to put him inside the history of salvation. But his birth, the Annunciation, is a special. He's coming from the Holy Spirit, and his title helps us to understand that he is more than a Messiah, more than the Holy Man. He is God with us, the incarnation of God. This is a big mystery, of course, but why this? Why do we believe this? Because, of course, the death and resurrection of Jesus has given us full revelation about himself, about his mission, full blessing with the witnesses, Mary especially, and Joseph and the others, and later John the Baptist and the apostle and all the disciples, saying that he is more than what we believe. He is God with us. And it's for this we are here today to celebrate this special event. And you know that the birth of Jesus changed history, changed religion, changed our vision of the world, our vocation as a human being, but also we change everything about God. In the past, what happened? All societies, all people trying to understand who is God, or gods, or goddess. You remember the history of humanity. And suddenly God himself came. God himself spoke, first by the prophet, and suddenly himself. He came to reveal who is he. So we, Catholic, we believe truly that God is incarnate. Jesus Christ is the Son of God. And through him we have received blessing. Because the incarnation is not only apparition, it's more than this. When Jesus, the Son of God, took our flesh, he changed our life. He changed our life. He transformed our being. He's touching our soul. A prophet cannot do this. A prophet just speaks in the name of God. Maybe he's fighting with us. This is a prophet, especially John the Baptist. Remember, he's fighting. We have to be better. But Jesus is different. He's not fighting. He's touching the heart. He's changing our life. He is giving eternal life. For this we are baptized in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Malot sa birthday ni Father Marlon. Kaya
Nag-score kami kasi kanina kay yung shot kaya hindi ako nakasali kanina dito sa mga picture-picture. Happy birthday po, Father! So, ayun mga lads, tapos na yung misa ng simbang gabi sa ikapitong araw. So, ayun mga lads, sa mapapalang araw ng Martes. So, ayan, ika-8 araw na ng simbang gabi. So, ayan, dito na tayo. Nativity. Pangulong araw 23 last din na bukas, so diretso tayo sa punta tayo ng katedral, silipin natin sila doon. Mga kasama ko, good morning bro, good morning, Diyos pa din. Ano? Tagadong ka din. Ayun mga lods, nagkakagulo sila sa cafe. Nagkakagulo na sila. Yan. Kami muna kasi mamaya baka naman hindi na kami makapagkape kaagad. Yan. Kasi kami ang nagsiserve dito. Tumutulong kami. PCK kasi. Ayun mga lods, Caroline naman rin.
Mga kapatid, upang kayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating managawang pagkakasala tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagdating ni Elias ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malkias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalisayin na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo na sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at matubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Harit batong panulokang saligan ng sambayanan.
halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakakaisip-isip ito ng lahat na nakakaalam at ang kanilang tanong. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muling magandang umaga po sa ating lahat. Excited ba kayo? Saan kayo naging excited? Ilang tulog na ba? Isa na lang? Sure kayo na isang tulog na lang? Ha? Isa, dalawa? Dalawa, di ba? Isa, dalawa? Isa. Sino ang sabing dalawa? Tama yun, dalawa pa. Bakit maya-maya yung katabi mo matutulog na? Mga kapatid, excited na tayo? Napakataas ang excitement natin. At saka, handang-handa na ba kayo sa Kapaskuhan? Laging handa. Laging may ihahanda. Sabihin niyo sa katabi niyo, pumunta ka sa Pasko at maligo. Pagdating sa bahay, ikaw ang handa at paghahandaan ko. Di ba? Kaya mga kapatid, napakataas ang enerhiya natin kapag malapit ang Pasko. Although, pagpasok sa simbang gabi o misa de Gallo, mataas-taas yung enerhiya, tapos pababa ng pababa. Alin pataasan naman uli, no? Kaya napapansin ko po sa inyo yan, dahil nakikita ko sometimes na pinipilit na yung huwag matulog, gumaganon talaga eh. Tapos ginaganon ng katabi. Ay, nabibigatan ako sa'yo. No? Kaya pataas at pataas. Lalo pat ngayon, isang tulog na lang at magpapasko na. Okay? Tapos, ano po bang pinakaka-excite ninyo? Yung makatanggap kayo ng galing sa excitement. No? No? Ano, yung speaker na malaki, o ano pa yung watch, nakaka-excite, nakakataas talaga yan. Pero nakapanghina din yan kapag ikaw ang bibigay. No? Kaya mga kapatid, pagpasok natin dito mula sa sa gate, iba't ibang mga nakikita natin. Iba't ibang mga mukha na nakikita natin. May mukhang buhay at may mukhang patay. Ano po yung mukhang buhay? Yung mga tao na nakakasalamuha mo.
may mag-greet sa iyo, yung mga asirets, good morning po, welcome po, no? And then, meron ding mukhang patay. Ano? Yung mga walang buhay. Ano ba yung walang buhay? Yung poste. Ay, di ba? Walang buhay yan. Marami tayong makikitang mga ilaw. Minsan, kumukutikutitap. Yung iba, hindi kumukutikutitap. Part po yan sa buhay po natin. No? Na pinapakita sa atin ng Diyos. At tayo nakikita ng Diyos. At saka, nakikita natin na yung mga nangangaruling, no, sa inyo. Naglalagay ba kayo sa buslok? Maniningil ako ngayon. No? So yung mga lods, tapos na ang simbang gabi sa araw na to. Ang ika-8. So waiting na tayo para bukas ang siyam. So ayun mga lod, isang mapagpalang araw ng Merkulis. So huling araw na sa simbang gabi, so dito tayo nag-aantayan. Sa loob ng siyam na araw, dito tayo nag-aantay sa Old Soxalmia. Yan. Dito natin inaantay si Bro Rajan, yung sinasakyan natin na sumusundo sa atin. Siya po ay isang Indiano. Makikita nyo naman sa mga picture na nasisend ko sa ito na yata siya eh. Dito na nga. So, ayan. Yan na siya. So, tawagan lang natin yung mga kasama natin kung nasaan na. Ayan mga lads yan. They did not come. We go straight till She will not come? She will go with her husband. Other so he's with husband. Okay. Yes. Okay. Stoyo. So, yung mga lods, katulad na sinabi ko kanina, kasiyam na mesa. Kasiyam na araw na simbang gabi. Punong-puno na rin talaga. Pati yung katedral natin punong-puno. Bibisitahin natin mamaya yun. So, yung mga lods, kita nyo naman. One time God said Punong-puno na. himself, I will come myself. Oh yes. I think that it was Kaya bumabalik na nga sila eh. expression. Even when David wanted to, in the first meeting, renovate a sanctuary to God, yes, you can. So, dito tayo sa Padre Pio. Because our love for Him. And when Mary received the Annunciation, she was surprised. Of course, how big duty she will have to receive the Son of God. With the like peace in our heart, a joy. Because God is with us. We are not alone in this wonderful universe. We know that we are. Now we offer a new life. We offer a new commitment to God. A new communion. Everything is possible. The new temple is Jesus Christ. The sacrifice is Jesus Christ. Our holy priest is Jesus Christ. And because he's the Word of God, because he's the Son of God, now heaven is open and we can be in communion with God the Father. Amazing news, we are preparing for the best of the news. Birth of Jesus, communion between man and God. Death of Jesus, giving us new life and giving us forgiveness. Resurrection of Jesus, revealed participation even of the Holy Spirit in Pentecost. And so, we arrive to the complete revelation about God Himself, Father, Son, Holy Spirit, one God, communion of the three person of the Holy Spirit. So, ayun mga
Lods, exchange gift na. Tingnan natin dito. Exchange gift na po, exchange gift po. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, exchange gift pa lang. Exchange gift pa lang. Hindi pa tapos. Exchange gift pa lang, exchange gift. Hindi pa po tapos. Wala pang final blessing. Hindi pa po tapos ha, hindi pa po tapos. Mga Lods, abang-abang na kami kay Bishop. So hindi na naman makakuha ng uniform mamaya kasi ng mga videos kasi kami ang harang dito. Ito yung mga kasamaan ko. Ayan mga Lods, si Bishop. Ito paano ba nakuha tayo ng Father Sulaiman. Father Sulaiman. Bless Bishop. Lot of children waiting there. Mga Lods, nagbibigay si Bishop ng regalo. So, ayan mga Lods, patapos na bigay ng mga regalo sa mga bata. So, ayan. So, picture taking na sila. Nandiyan pa si Bishop. Ayun, si Bishop. So, ayan mga Lods, maraming salamat. So, natapos na natin yung simbang gabi. 9 days. So, tuloy-tuloy tayo. So, ayan. Maraming salamat. So, kita-kita tayo ulit sa mga susunod na videos.